Si Neville Longbottom ay isang kwento na nagpapakita ng tapang at pagbabago, at isang inspirasyon na karakter sa Harry Potter series. Ang buhay ni Neville mula sa pagiging mahiyain at madalas magkamaling bata hanggang sa maging isang matapang na bayani na humarap kay Voldemort mismo ay sumasalamin sa nakatagong lakas ng isang tao at ang magandang pag-uugali ng pagtitiis at katapatan. Si Neville ay nag-iisang anak ni Frank at Alice Longbottom, mga magagaling na Auror na matapang na lumaban kay Voldemort at sa kanyang mga tagasunod noong unang paghahasik ng kasamaan. Ang kanyang buhay ay puno ng trahedya simula pa lamang dahil ang kanyang mga magulang ay pinahirapan ng Cruciatus Curse ni Bellatrix Lestrange at ng iba pang Death Eaters hanggang sila ay nasaroon ng bait. Dahil dito, hindi na nila nakilala si Neville o nagkaroon ng normal na buhay. Pinalaki siya ng kanyang lola na si Augusta Longbottom, na mahigpit at may mataas na pamantayan. Mahal siya ng kanyang lola ngunit binigyan siya ng matinding presyon, dahilan upang madalas maramdaman ni Neville ang kakulangan at kawalang katiyakan sa kanyang sarili. Nang dumating si Neville sa Hogwarts, nahirapan siyang makisalamuha sa iba dahil sa pagiging mahiyain at madalas magkamali. Nang siya ay napunta sa Gryffindor, pati siya ay nagulat dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa House Gryffindor. Ang kawalan ng kumpiyansa niya sa sarili ang naging dahilan upang madali siyang mapili bilang target ng mga bully gaya ni Draco Malfoy, at kahit minsan ang kanyang sariling mga kaibigan, na bagamat mabait, ay minsang naiinis sa kanyang mga pagkakamali. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita ni Neville ang mga sandali ng katapangan. Sa Harry Potter and the Philosopher's Stone, matapang niyang sinubukan na pigilan sina Harry, Ron, at Hermione na lumabas ng silid, na ikinatuwa ni Dumbledore at ginantimpalaan siya ng puntos dahil sa pagharap sa kanyang mga kaibigan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagpapakita ng tatag at lakas ng loob na mayroon siya, kahit madalas ay hindi niya ito nakikita sa kanyang sarili. Natagpuan ni Neville ang kanyang kasiyahan sa Herbology, kung saan nadiskubre niya ang kanyang tunay na talento at hilig. Ang kanyang galing sa pagtatrabaho sa mga mahiwagang halaman ay naging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Sa tulong ni Professor Sprout, nagkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Habang siya ay nagpatuloy sa Hogwarts, partikular noong Harry Potter and the Order of the Phoenix, mas lalo pang lumitaw ang kanyang katapangan. Sumali siya sa Dumbledore's Army, isang samahan ng estudyante na pinamunuan ni Harry Potter para sa lihim na pag-aaral ng Defense Against the Dark Arts bilang pagsalungat sa mga patakaran ng ministry. Sa mga pagsasanay nila, pinilit niyang matuto ng mabuti upang protektahan ang kanyang mga kaibigan at ihanda ang kanyang sarili para sa digmaan. Sa mga aral na ito, natutunan niya ang mga spells na kalaunan ay nagligtas sa kanya at sa iba pa. Ang unang tunay na pagsubok ng katapangan ni Neville ay nangyari sa Ministry of Magic sa labanan sa Department of Mist Ares. Kasama sina Harry, Hermione, Ron, Luna, at Ginny, nakipaglaban si Neville sa mga Death Eaters, kabilang si Bellatrix Lestrange, ang mismong nagpasakit sa kanyang mga magulang. Kahit kinakabahan at nag-aalangan, matapang na lumaban si Neville para protektahan ang kanyang mga kaibigan, nakaranas ng mga sugat ngunit hindi sumuko. Ang karanasang ito ay naging isang mahalagang punto ng pagbabago, na nagpapaalala sa kanya ng sakit na dinulot ng Death Eaters sa kanyang pamilya. Pagdating ng Harry Potter and the Deathly Hallows, si Neville ay dumaan sa isang malalim na pagbabago. Habang sina Harry, Ron, at Hermione ay nasa labas, si Neville ang naging isa sa mga leader ng Dumbledore's Army, na naging kilusan kontra laban sa mga tauhan ni Voldemort sa Hogwarts. Sa kabila ng mga panganib, inorganisa ni Neville ang mga lihim na pagpupulong, pinrotektahan ang mga batang estudyante, at hayagang lumaban sa bagong rehimen na pinamumunuan ng mga Death Eater na sina Amicus at Alecto Carrow. Nang bumalik si Harry sa Hogwarts para sa huling labanan, si Neville ay nagkaroon ng mahalagang papel. Ang matapang niyang ginawa na wasakin ang huling Horcrux ni Voldemort, si Nagini, ang ahas ni Voldemort, ay naging mahalagang bahagi ng labanan. Sa kanyang kamay ang Sword of Gryffindor, pinuksa niya ang ahas, na nagpalubha kay Voldemort at nagbigay daan kay Harry na tuluyang talunin ito. Ang makasaysayang gawaing ito ay nagbigay daan kay Neville mula sa pagiging mahiyain at hindi sigurado sa kanyang sarili patungo sa pagiging isang makapangyarihang leader. Pagkatapos ng ikalawang digmaang mahiwaga, kinilala si Neville bilang isang bayani.
Naging tanyag siya hindi lamang dahil sa kanyang bahagi sa digmaan kundi pati na rin sa kanyang katapatan at lakas ng loob. Siya ay naging propesor ng herbology sa Hogwarts, kung saan pinasigla niya at ginabayan ang bagong henerasyon ng mga estudyante. Sa kanyang likas na hilig para sa mga halaman, siya ay naging matagumpay sa kanyang bagong tungkulin, nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa mga bagong henerasyon ng wizard sa kanilang sariling mga paglalakbay. Isang pamana ng tapang at katapatan. Ang buhay ni Neville Longbottom ay isang patunay sa kapangyarihan ng lakas ng loob, katapatan, at katapangan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na kahit ang mga tila mahina o nagdududa sa kanilang sarili ay may kakayahang maging dakila. Ang kanyang paglalakbay, na puno ng mga pagsubok at paglago, ay nagpapakita ng malalim na epekto ng pagkakaibigan, gabay, at paniniwala sa sarili. Sa kanyang mga ginawa, pinatunayan ni Neville na ang tunay na kabayanihan ay hindi ang kawalan ng takot kundi ang pagtindig para sa tama, kahit pa natatakot.